Hello, hello, hello. How are you? Mag-game na tayo. Speed paint tayo ngayon. Tatapusin natin to tonight. Yan, mag-comment lang kayo mga mamsir ha. Game tayo. Yan, Resident Evil tayo ngayon. Okay, Grifter. Grifter yung body natin. Ang nangyari dito, naputol kasi yung kamay nito eh. Kaya ginlo ko na lang. Naka-super glue na to. Hindi na yan mababago. Hindi na yan magagalaw. Yan. Okay. Ito yung gagamitin natin. Makeup brush. Tapos ito yung ulo ni Hank. Okay. It's the head. First na gagamitin natin dito ay yung steel. Teka. Record lang muna natin. So, dalawa yung setup natin. Yung isa, nasa, nagre-record ng YouTube video. Yan. Pakita ko lang din So, Vallejo steel yung gagamitin natin. Okay naman yung audio ko and video. And thank you again, Hero Paints, for sponsoring our projects. Nagpadala sila ng mga pintura para sa mga projects natin, makapag-explore tayo ng iba't ibang colors. Yeah. Thank you. Comment naman kayo kung saan kayo nanonood ngayon. Ako, Ralph Cifra from Manila. Quezon City, Metro Manila, Philippines. Where are you from, bros? Search ko lang. Tara, game. Steel. Okay. So, gagawin natin dito dry brushing. Okay. So, pakita ko muna dito sa camera, sa isang camera. Dual cam setup tayo. Yan. Tapos papakita ko sa inyo dito sa next. Yan. So, ang ginagawa natin dito, dry brushing lang mga mamsir. So, yung sa dry brushing, nag-a-apply lang tayo ng konting amount of paint dun sa figure. Kukulayan natin to ng green. Halos green din naman yung paint, kaya hindi na natin kukulayan yung part na to. Or kung gusto natin maging black, since ito yung joint na part. Mas matindi kasi kapit nitong ink kaysa dun sa para ma-prevent din yung paint rub. Yan, yung ganyan ginagawa ko. Ink yung ginagamit ko for the joints. Tapos patutuyuin natin, let it cure. Yan. So hopefully by tonight, tapos na natin to. Okay. Speed painting tayo. Nag-add lang tayo ng steel para magkaroon ng hindi man shine pero meron siyang sheen. Para ma-emphasize din yung sculpt.
Hindi na nagagalaw tong kamay ah. Yan, Resident Evil muna tayo ngayon. Si Hank. Yan, kaya naghahanap din ako ng isang grifter. Kasi nasira tong grifter natin. So tatapusin natin to, mabilis lang naman to eh. Ilang minutes? 11:57 tayo nag-start. Or 11:50. Yan. Puro dry brush muna. Yan. Kaya hindi ko na rin medyo ini-sprayan yung ibang mga joints kasi halos same color yung ipapatong natin dito. Khaki din kasi yung pants niya. Sa akin, hindi natin, ang preferred ko, hindi naman natin kailangan pinturahan lahat ng parts talaga. May mga comments ba? Walang comments dito eh. Patry nga ako ma'am sir, type G. Wala kasing lumalabas na comments. Hindi ko alam, baka nagko-comment na pala kayo tapos di ko nababasa. Okay, meron na tayong base to work with. Yan na, shiny na siya. Na-emphasize na yung details, nagkaroon na siya ng highlights. Okay, doon sa mga reds, pwede tayo lagay ng inks. Yan, para maging black siya. Mas maganda kasi kapit ng ink eh. Ayun! Nag-comment din. Kala ko walang mga comment na lumalabas eh. Sir, nag-order na ako ng Hero Paint sa Lazada. No need na ba yan haluan ng thinner or tubig? Water-based acrylics naman to, sir. Pwede rin water-based thinner. Meron din sila. Depende sa'yo yun, sir. Test mo muna. Test mo muna sa, sir, painting process mo. Kung anong mag-work sa'yo. Sa akin, nag-work tubig lang eh. Hindi na ako thinner. Okay, di ba mabilis lang naman yung dry brushing? Ayan, tapos na tayo. Ilang minutes lang yun? 10 minutes. Khaki. Okay, dito. Yan sa part na yan. Mag-ano rin naman tayo, mag-dry brush din naman tayo ng khaki. Kaya dito sa joints, kung gusto nyo lagyan ng dark, pwede rin naman. Lagyan natin. Yan. Kasi kung khaki na rin yung ilo-dry brush natin, hindi na natin kailangang lagyan pa to ng isa pang layer. Kasi pag kumakapal yung layer of paint, mas risky, mas tumataas yung risk ng paint rub. So that's why, dun sa mga part na to, I'm adding little paint as possible. And tapos magkukure na yan. Bibilis na lang natin kasi ito yung ulo ni Hank. Ito muna, dito muna tayo sa ulo. Pakita din natin dito sa second cam. Meron tayong pangalawang camera. 2-cam setup tayo mga mamsel.
Yung isang camera pang YouTube. Nagre-record ng tutorial. Okay, ayos. Welcome sir. Uy, Mark Lexter, John Paul Cabral. Hello sir. Good evening. Ayan, mga shout out. Mga ma'am sir natin. Mga supporters natin. Thank you very much. Kamusta kayo? Happy Friday. Okay naman yung audio tsaka video. And soon magkakaroon tayo ng marami tayong mga ma'am sir, Deadpool na release. Merong More Storm, Deadpool and Wolverine. Meron tayong ZD Toys, Deadpool and Wolverine din. Grabe, dami. Daming lason. Sa ZD Toys, dami ring lalabas. Kalalabas lang kahapon ni Tank. Nagkaroon ng released image. Actually, malapit na rin yung yung Hulkbuster. Malapit na yun. Kaya ready nyo na yung ipon nyo, yung wallets nyo. Kasi tingin ko mabilis yun, sold out yun. Sold out kaagad yun. Per batch yan, per batch order. Yung Fanjoy nga, halos paubos na rin eh. Yan, shoutout to Laro Anan. Thank you for always providing yung mga toys natin for unboxing, review, and customization. Yan, si Hank. Ito si Hank, freebie ko to sa customer natin. Shoutout to my client, Cody. Thank you bro, Cody. Kalimutan ko na rin kung taga saan siya. Basta USA din to. USA client. Marami siya in order. Kaya meron tayong mga freebies. Yan. Kumusta kayo? Happy Friday! Sige, kwentuhan lang naman tayo dito. Habang nagko-custom. Naka-live lang ako Sige. Uy, nice. Okay, ayun na. So, ito na yung mga weapons natin. Tapos na mag-dry brush. Yan.
May animation yung ating live ngayon. Nawala sound. Oo, sir. Nag-mute lang ako. Nag-mute lang ako saglit. Meron lang tayong inayos. Okay. So, tapos na yung dry brushing natin. Ayan. Okay. So, ito na yung magiging status kapag natapos nyo tapos na kayo mag-apply ng first layer of dry brushing. Silver. Hindi naman silver, pero ano siya? Steel. Pakita lang natin sa second camera. Okay? Para magkaroon na, ako ginagamit ko to for base coat purposes only. Para ma-emphasize yung scalp, yung magkaroon siya ng highlights, and ma-emphasize yung details, tapos magkaroon din ng konting level of weathering. Yan. Tapos after nito, punta tayo sa gray, maybe gray. Kasi yung suot ni Hank, medyo gray siya. Puro dry brushing lang to Pwede natin siguro gawin khaki yung ano niya, itong pants niya. Magka-dry brush lang din tayo. So, maybe gray sa buong suit. So, tapos na tayo dun sa dito sa brush na to. Pwede na nating ibabad. Actually, shoutout again to Hero Paints. Meron tayong brush cleaner. Yan, ito yung brush cleaner natin. Kaya, pakita ko sa inyo yung bote. Yan, ito yung brush cleaner, Hero Brush Cleaner Water-Based Concentrate. Para gamitin to, magmi-mix kayo ng, ayan, pour nyo dito sa isang container, tapos lagyan nyo ng water. Siguro mga 50% water. Tapos, ikot-ikot nyo lang yung brush. Medyo i-press nyo dun sa side. Ayan, natatanggal yung mga paint residue dun sa bristles. Natatanggal siya. So, mas maalagaan natin yung mga brushes natin. Babad ko lang to para mawala yung paint residue. Actually, pwede rin nating i-scratch dito sa natin, sa cloth. Ayan. Babad lang natin. Iyaan lang natin siya dyan. Okay. Okay, next step. Teka, nalagyan ng... Make sure na yung hand o yung non-dominant hand nag-handle ng figure. Walang paint residue kasi baka mamaya pag hawak niyo ng figure, meron palang pintura, so hawa siya. Just be very mindful na be very careful dun sa mga paints. Be very demure. Yan. So ito yung gagamitin natin. Dry brushing lang din. Puro gray naman tayo. So ito yung mga paints na gagamitin natin. Olive green, stone blue. Actually, pwede tayo mag stone blue tsaka gray. Try natin the stone blue. Mukhang maganda ito Vinicius Lima. Hello from Brazil. Grabe nasa Brazil na yung feed natin. Ganda ng stone blue. Panalo to. Gusto ko tong stone blue. Gagamit natin to sa kanyang armor. Very mindful. Oo nga Bakit nalagyan ng tubig? Hindi pwede. Sa dry brushing mga mamsir, di tayo pwedeng magkaroon ng excess water konting paint lang dapat yung nasa bristles. Para in-apply natin dun sa figure, dun sa surface, makakatch lang niya yung naka-raise na mga areas. Kasi pag yung sobrang wet, sobrang basa, pati yung mga naka-recess na areas, tatabunan. Katulad nito, ayan, pakita ko lang din yung mix dito sa isang camera. Kasi nakatukang, nag-record pa pala. Dito sa second cam setup natin. Pang YouTube naman to mga mamsir. Sabay-sabay na yung gawa natin para matapos tayo agad. Ito, speed to. Ang objective ngayong gabi, matapos tong project na to. Mabilis lang naman to Yan, drivers lang tayo. Unahin natin dito sa likod. Yan Unahin natin dito sa likod. Yan, nag-a-add lang siya ng hue
Konting-konting hue ng stone blue. Ganda pala nitong stone blue. Desaturated stone blue, ano? Ganda ng stone blue. Vinicius Lima. Hello, sir. Ganda ng hue ng ng stone blue. So, yun lang gagawin natin dito. Mix to ng mga paints ng camouflage na nasa camouflage na line. So, layers and layers lang gagawin natin. Saka tayo base coat. Itong pants baka gawin natin dito khaki. Kasi yung nasa loob nito khaki, ayun khaki siya, khaki brown. Ganda ng stone blue. Ganda yung kulay ng stone blue. Ito. Yung loob ng jacket pwede natin gawing green kasi yan, green yung loob ng niya, jacket niya. Mag-dry brush na rin tayo dyan. Pati dito sa loob. Yan, pati dito. Yan, pati yung joints. Yan. So, layers and layers lang ng paint yung gagawin natin. So, stone blue's done. Next, khaki. Khaki naman tayo. Or some sort of camo brown. Ito kaya. Khaki brown. Yan, khaki brown. Saktong-sakto to, khaki brown. Teka, shake well muna natin. Sa mga susunod na mga projects natin, bibili tayo ng mga paint shakers. Ay, putik. Kasi, nagsisettle yung paint nagsisettle yung mga paints natin para maalagaan natin yung mga paint bottles na kung ano yung laman. Tapos patuyuin natin to. A few seconds lang. Teka. Kaya meron tayong hair blower. Ay, hindi natin nagawa yung yung ulo niya. Stone blue. Teka, nasaan yung stone blue? Stone blue is very cool. Grabe, lupit. Very desaturated, siya, blue. Tsaka gray, pinagsama. Ako may gusto nyo maging dry yung brush nyo, pwede nyo i-blow. Tapos, pwede nating gamitin yung brush for dry brush. Yan, stone blue lang. Tsaka gray. Para mas desaturated pa. Tapos, sa mukha, dry brush lang din natin.
Okay. Next. Next color na. Khaki brown. Khaki brown tayo. Ito. Khaki brown pwede sa pants. O kaya sa ano na lang kaya? Oh, pants na lang. Ayan. Okay, game. Dry brush lang din. Tignan natin kung ano yung rehistro nito ah. Kailangan niya ata ng leather brown. Masyadong light eh. So yan, kahalo. Yan. Okay, yan pwede na. Yan, adjust lang natin to ah, yung kamay niya. Yan. Hindi kailangan maging ano rito, maging super precise. Very loose lang application ko ng paint. Very loose. Yan o. Kasi talagang very light lang yung hawak ko sa brush. Baga parang tinitint lang natin yung surface. Yan, khaki brown pants. Hindi na masyadong ano. Gusto ko tong parang muddy style. Very loose. Very weathered. Yan yung gusto ko mga yan ang preferred ko na paint job. Yeah, thank you again, clients. Kung nagugustuhan niyo yung mga paint jobs na ginagawa ko, yung mga artworks na ginagawa ko. Thank you for purchasing. Yan yung mga TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles, pa ba? TMNT, yun pa ang mga nagawa eh. Ayun, yun, YOLO Park. Malapit na, bukas, yung release ng video natin. Yan, YOLO Park, panalo. Thank you YOLO Park, yung mga sponsors natin. Thank you sa mga sponsors, Hero Paints, Savior Cool, dami natin mga sponsors. Thank you sa mga brand deals. Thank you sa mga sumasagot ng ng mga emails. Thank you. Yan. So, add lang tayo rito sa kamay, sa gloves. Okay. Pati dito sa kanyang head armor, pwede natin ito lagyan. Para kunwari merong mud effect. Okay. Next, green. Green naman. Dito sa jacket niya. Olive green. We have green ochre. Sige, green ochre muna tayo. Dark camo. Baka pwede to, dark camo.
Try natin. Dark camo tsaka olive green. Tingin ko magandang combo yan. Shake well. Yan, okay na. Tsaka olive green. Yan. Saan na yan? Itong dalawa. So, kuha tayo ng mas lighter color kasi super dark naman ng isa. Hindi na makita. Okay. Shade lang ng green sa jacket. Para military. Military style. Pwede rin natin gawing camouflage pala to. And very loose lang yung talagang ano natin, yung application natin. Pati dito sa baba, pwede natin extend yun. Para nagmi-mix din yung camouflage ni green tsaka brown. Or khaki. Parang military. Nasa military si Hank. Alam ko military forces naman talaga siya eh. Hank of Resident Evil. Ito naman talaga siya galing. JV Benedictus, hello sir. Good evening. So, ano lang tayo. Gawa lang tayo ng Hank na Resident Evil. Military style. So we have combinations of green, dark camo green, and thank you to Hero Paints. Okay, nice. So, yan na. Mas nagiging, so ito mas green. Very desaturated lang to mga monster. Very desat. Tapos gagawin nating red yung eyes niya. So, maybe some, ano po ba yung mga colors natin? Maganda yung stone blue actually.
Baka I'll go with that. I'll go with stone blue sa jacket niya. So Prussian and stone blue. Ganda. Ed, hello sir. I'll go with this Prussian blue tsaka stone blue para dun sa jacket. Dito brown na to eh, kaki na to eh. Teka. Okay. I'll go with stone blue and Prussian blue. So parang ano to, parang pwedeng concept na suit dun sa game. Sa Resident Evil. Okay, so yung blue, i-apply lang natin siya dito sa mga highlighted na parts, okay? Kung saan nag-strike yung pinakamalakas na highlights, yun ang gagawa natin ng blue. Stone blue. Very, very nice color. Very cool. Very desaturated. Yan, bagong favorite ko dito sa ano. Works very well. It complements yung desaturated greens and browns, neutrals. Sobrang dami kasing neutral. Lagyan natin ng color. Yan, blue. Ito yung highlights natin. Yan sa jacket. Yan, don't worry about the details. And importante din dito sa customizations, do not operate via fear. Yan, kailangan ma-eliminate yung fear. Kailangan makapag-practice tayo kung paano magpapahid ng paint sa canvas ng walang fear. Kasi pag nag-operate tayo, kapag meron tayong fear, wala tayong mararating, ma'am sir. Mahirap, may learning curve talaga. May mga learning curve. Kanya-kanya tayo kung paano ano yung mga style natin on how to fight yung the fear of the white canvas or white paper. Yan. Kanya-kanya tayo kung paano natin malalabanan yun. Ako, nagsisimula lang talaga ako. Just start. I don't worry about the details.
Gawa lang talaga ako ng gawa. That's it. Yun lang ang ano ko, yun lang yung proseso ko. Just work on things. That's it. Hindi ko rin ginajudge yung sarili ko. Not getting too high on my supply. After the project, okay, I'm done. Then next project na. Mahirap din matutunan, mahirap din i-train yung mind on how to let go of things. Kasi syempre art, yun nga, di ba? Artwork to lahat eh. Diba? Pero natuto na rin ako hindi maging emotional sa mga ganitong klaseng bagay. Oh, yes. I appreciate them a lot. Appreciate a lot. Stone blue. Tapos dito kaki tayo. Balik natin yung camo brown. How about camo brown? Parang di naman to camo brown. Try natin ha. Baka maganda yung color niya sa sa pants. Ayaw buksan. Jysef Toys, boss tips naman para sa mga newbie na nagbabalak mag-repaint. Okay. First things first, kailangan nyo ng, ano ba yung mga tools natin? Teka lang. Ayaw mabuksan. Nga dito. Teka lang, bubuksan ko lang to ah. Ganun. Teka lang ah. Ganun. Hindi ko mabuksan yung paint natin. Yun. Butik hirap buksan ano. Okay. Camo brown. Wait lang, apply ko lang to ah. Para siyang green eh. Hindi siya brown eh. Khaki. Balik tayo sa khaki. Oh sir, live to. Live. Oh, live painting. Bakit sir? Live painting to. Tatapusin natin to si Grifter. Gagawin nating hunk. Stone blue sa kanyang head armor. Wait lang ah. Hindi ko nalagyan ng stone blue. Oh sir, sige, game. Yan, kung meron kayong mga questions about toy customizations, collections, Iron Man, Marvel, DC, yan, pwede ko sagutin yan. Anything about visual arts. Ay, nako. Anong gold pa pwede pang retouch sa OG na Broly Master Lights or Master Lease? Wala akong idea sir. Hindi ko alam kung ano yung gold ni Broly. Pero ito yung mga gold na ginagamit ko. Yan sir bro. Broly tuloy. Vallejo, metal color, airbrush color, gold. Ito yung gold na ginagamit ko. So baka pwede natin gamitin yan dito. Okay? Somewhere here. Ayun sir, di ko alam. Pasensya na. Yun sagot ko. Di ko alam. Wala pa akong idea sa colorway ni Broly. Tsaka hindi pa ako nakakagawa. Pero meron akong, project naka-line up.
Sabi ni Jicep Toys, boss tips naman para sa mga newbie na nagbabalak mag-repaint. So first and foremost, kailangan nyo ng, yung mga kailangan nyo, yung mga tools for repaint ay una-una pintura, brush, and yung figure. That's it. Tatlo lang. Pintura, brush, figure. Saka na kayo mag-upgrade ng ilaw, saka na kayo bumili ng cellphone, pang document. Kasi kung gusto niyo i-document yung yung proseso niyo, pwede. Pwede, kailangan niyo lang ng phone. Ako ginagamit ko lang Huawei Nova 5T. That's it. 3 units nun para makapag-record ako ng time-lapse, na photos, ng videos. Yan. Pwede nga natin gawing camouflage to no? O jacket. Ano kaya maganda? Yan, dito naman tayo sa pants. Para siyang moss green or may tint ng yellow green. Yan. Okay, next. Boss, ask lang po, madali lang po bang kumapit sa akin sa skin, yung color na ginagamit pang paint pag nakakawakan? And, yes, kumakapit siya, pero madali lang naman tanggalin eh. Kailangan nyo lang ng basahan, yan Tanggalin lang. Water-based naman to, sir eh. Water-based paints yung ginagamit natin. Yan, salamat kay Hero Paints. Okay. Baka pwede natin gawing camouflage yung yung jacket niya. Sabi ni Don Eusebio, teka lang, paint muna tayo rito. Ayan. Napakita ko lang sa YouTube, pang YouTube tutorial kasi. Paint wash ba pwede gamitin sa MSP trunks jacket? Wala kasi details. Oh, sir. Ay, hindi. Well, pwede mag-wash. Yeah, yes, combination ng washes and dry brushing. Teka, patuyuin ko lang to Okay, next. Dito naman tayo sa mga belt niya. Gawin nating nasa leather brown. Yep. Ito silver to eh. Medyo magdi-details na tayo. Okay na ako dito sa sa kanyang jacket eh. Stone blue. Pero konting konting stone blue pa. Gusto ko tong kulay na to ngayon. Ganda boss ng gawa mo dun sa Solid Snake. Thank you sir. Thank you. Dami ko ring nire-re-upload para malaman din ng mga followers natin na nakagawa na ako ng ganung project. Dami natin mga project mga ma'am sir. Marami tayong upcoming mga projects. Halos lahat ng IP gusto kong masubukan. Warhammer, Marvel,
Marvel Legends, X-Men 97. Marami tayong X-Men 97. Yung first batch na padala ko na. Yung second batch upcoming. Dami mga ma'am sir. Kaya thank you sa mga sa support talaga. Okay, next. Yung gagawin natin. Ayun, Stone Blue. Stone Blue lang. Nalalagay lang tayo ng highlights na Stone Blue kasi gusto ko tong kulay na ito ngayon. Dito pa sa helmet niya. Welcome sir, no problem. Yan. Subukan natin tanggalin tong head niya ngayon. Para makita natin yung progress. Ayan, ganyan siya. Oo naman sir, pwede yan. JV Benedictus, pwede yan sir. Primer gray, yung gray boss niya. Yes sir. Ito. Hunk. Okay. Detailing na lang tayo rito. Halos tapos na. So, objective na sinet ko for tonight, matapos tong figure na to. And I think we are on time naman. Yung mga barrel, yung mga weapons niya, to follow na lang yun. Importante, natapos na natin yung figure. Yan. Pouches, let's go with pouches. And yeah, I think pouches na lang. Leather brown siguro. Oh, leather brown. Yep. Okay. Ito lang balik natin to. Leather brown tayo. Medyo mag-detailing na tayo. Okay. Gamit ako ng mas maliit na brush. Ito. Round brush. Tapos leather brown. Actually, baka pwede nga ito na lang khaki brown tsaka leather. Khaki brown tsaka leather brown. Diba? Sumabit pa. Pouches na tayo. Tapos na rin. Okay? Pouches. Okay. Sa pouches, medyo magdi-detail na kaya mas maliit yung brushes natin. Mas maliit yung brush na gagamitin natin. Ayoko matakpan yung ibang parts. Kaya dry brushing lang gagamitin natin. Hindi tayo mag-base coat. Dito. Okay. Brush control lang mga ma'am sir, brush control. Pero huwag kayong matakot magkamali mga ma'am sir. Ganun talaga, nagkakamali talaga tayo lahat. Don't be afraid. It is what it is. Ganun talaga mga ma'am sir. Kasi mga learning opportunities yan nagkakamali tayo. Pwede naman natin patungan ng highlights Diba? Who's gonna judge? Wala naman mag-judge Alright.
Nag-try kasi ako ng primer gray sa, sir, nag-crack yung Hero Paint nung in-apply ko sa figure kahit nilagyan ko ng flat gear. Sir, minsan may mga reactions yung paints, kaya mas maganda talaga ito try muna natin sa sa plastic spoon. Kung ano yung magiging effect niya. Yung mga ganyang reactions minsan ang weirdo kasi mga chemicals din yan, sir. Halo-halong chemicals na. Hindi natin makokontrol yung mga reaction Combat boots. Okay, combat boots dito. Maybe some brown wash. Jasper Gray, hello sir. Boss Rain, kailangan ba talaga mag-primer para kumapit yung pintura? Yes, sir. Well, kung... sir, recommended siya. Recommended talaga siya. Pag magre-repaint, you need to apply primer para kumapit yung paint dun sa sa surface. Kasi well, pwede mo naman lagyan straight kaso hindi masyado mag-a-adhere yun sa surface, sir. Hindi masyadong didikit. Kung gusto mo talaga weather defect, na kunwari overtime kapag natamaan, magagasgas, pwede naman. Depende yun sa sa style. Wala na akong pang record ng ng video sa YouTube tutorial. Pero okay na, nakakuha na tayo ng sapat na footage. Dito, straps. Sapat na yun pang tutorial. Okay, dito naman mga straps. Yan, okay na yan. That's it. Tapos gagawin na natin tong, okay. Try natin tong detailing natin. Agree, sir. Mumulang yan, boss, kakapit. Hi, Sir Norman. Yo, King. Hello, sir. Good evening. Kakapit yan. Agree, sir. Mas okay flat gear as primer. Ginagamit ko yung, ito meron akong mga sinulat na notes. Ito. Yan. Wait lang I-discuss natin in a while. Pinturahan ko lang to. Tapos to, ma'am, sir, tonight. Done to. Para bukas, iba na yung project natin. Ganun lang tayo. That's it. Next lang next. Next client. Dami natin project, mga ma'am. Sir, thank you again very much to my clients sa lahat ng suporta. Clients from all over the world. Marami akong na-ship sa iba't ibang bansa na, mga ma'am. Sir, kaya thank you very much sa lahat ng mga sumusuporta sa Ralph C. Fratoy Customs. Thank you very much. I really appreciate it. Lalo na rin sa mga Facebook groups. Yan, dyan ko nakuha yung mga tropa natin. Sa lahat ng mga nagsishare, sa lahat ng mga nakakolab ko. Yan, Sir Norman, lahat ng mga nakakolab ko sa yung mga toy sellers. Yan, shout out to, dami ko kailangan shout out. Quiz Patrick, Rapman, Just a Poptograph, Gian Orozco. Sino po ba yung mga nakakolab ko? Ngayon, hindi pa ako tumatanggap ng mga collaboration projects May mga ino-offer din ako sa iba na mga discounts kapag marami silang in-order. Pero yung mga collaboration projects will resume siguro next year na. Kasi
kasi napakarami natin mga pending mga ma'am sir. Kaya ito, ang objective natin dito tonight, matapos natin to si Hank. Filipino Pride. Thank you sir. And discuss natin itong mga sinulat ko na notes. Ito. Ayan, Bosni, about ano to? About Bosni flat clear. Teka, kunin ko lang siya para meron tayo itsura. Meron tayo appearance. Ito mga ma'am sir, yung Bosni flat clear, number 191 flat clear. Ngayon sa paggamit nito, be very careful kasi may mga chemicals to for sure. Chemicals to eh. Baka yung paint job nyo masira dahil dito. May mga ibang paints na mga nagre-react. Kaya make sure na kapag gagamitin nyo to, spray nyo muna test nyo muna. Pinaka-importante, testing. Kung ano yung magiging rehistro niya dun sa surface. Okay? Ngayon, kaya favorite ko yung Bosni Flat Clear. Nire-recommend ko siya for the toy customization process. Kasi yun yung proseso ko. Ngayon, may sarili-sarili tayong proseso. Kaya, kailangan nyo ring i-explore kung ano yung painting style nyo, paano kayo base coat, paano kayo magda-dry brush. Ngayon, ginagamit ko yung Bosni Flat Clear dahil it adds a transparent layer that acts as a primer. Kasi pag ang gusto ko dun sa flat clear, hindi na nababago yung base color. Kunwari, ito na lang, si Thanos na lang. Uy, nahulog pa. Yun, sabog. Ito, si Thanos, di ba? Gusto ko i-customize, gusto ko i-repaint si Thanos na from Marvel Legends. Yan, glossy siya, glossy yung finish niya. Gagamit ako ng flat, ang gusto kong gawin dito, siguro, battle damage. Yan, battle damage. Nagamit ako ng flat clear, in that way, hindi na mababago yung base color. Mag-a-add na lang siya ng transparent layer para pag nag-paint tayo ng anything, any method, kahit mag-dry brush ka pa, kahit mag-base coat ka pa, kakapit yung paint dun sa surface without changing the base color of the item. So, blue pa rin siya, may gold pa rin yan. So, ang technique na ginagawa ko, just add and add and add thin layers of paint hanggang sa maging ganito. Yan, ganyan. So, ganun lang yung ginagawa natin. Nag-add lang tayo ng multiple layers of paint. Daming layers talaga. Parang Photoshop. Parang manual Photoshop to yung mga ganito. Kahit nga yung mga painting di ba? Parang ganun lang din yan. Tina-translate lang natin into a tactile form. Into a 3D form. Ganun lang siya. Okay? Norman Fardo, Filipino Pride. Thank you very much, sir. Meron akong nagustuhan dun sa post mo, sir Pinag-iisipan ko pa Nakakalason. Ganda yung Hulk, actually. Tapos yung DS na superpowers. Yan, I like that. 450 only. Last price na yun, sir. Baka malasan ako. Nangongolekta kasi yung client ko na nilalasunin ko din. Yan. So, yan. Meron tayong Thanos. Tapos, ayan. Ito, babasahin ko ulit. Bosni Flat Clear adds a transparent layer that acts as a primer. It helps the paint adhere to the surface. And base color of the figure will not change. And it has a matte finish. So, that's it. Yan. Kaya black yung ginamit ko dito kasi yun yung pinaka-comfortable ako. Actually, yung finish naman ni Hank talaga, dark na. So, dark na siya to begin with. Kaya yun yung ginamit nating base color. Primer. Mamimili din kayo ng primer. May mga choices naman You have black, gray, white. Meron din flat white Black, gray, white. Tapos flat clear. Yan, pwede yan. Pwede yan mga ma'am, sir. Okay? Okay. Ano pa ba? Yan, meron din akong airbrush paint mix ratio. 10%, 60% paint, 30% reducer. Yung reducer, tinitin niya yung paints. Yung 10% naman, flow improver. Dinedecrease niya yung clogging. Nakuha na yung DS. Oh, yes. Okay lang, sir. Okay lang. No problem. Dito naman sa comic book paint style na ginagawa natin.
sa mga X-Men 97. Ayan, pinaprime ko using flat clear. Nag-add ako ng shadows, nag-add ako ng highlights. First layer of highlights, second layer of highlights. Add line art, fine detailing, cross, ayan yung mga lines, gamit ko to, yung Pilot Twin marker. Sobrang ganda nito mga ma'am sir, permanent, hindi siya na-smudge. Kahit patungan nyo ng Bossy Flat Clear, hindi siya nag-iba ng kulay, hindi siya nag-smudge, hindi siya nag-spread, yan. Panalo tong Pilot Twin marker. Cross-hatching, feathering lines, transition lines, and then top coat. So ito yung pinaka-skeleton ng process natin. Tapos we have the dry brushing na process. Dry brush is a painting technique in which the brush holds a small quantity of paint that is applied and dragged across a surface. It adds weathering, it adds highlights, and emphasizes the details of the sculpt. So parang dito sa diagram na to, ang brush control natin, pag yung brush natin merong little amount of paint and then drag natin across the surface, ito lang yung mga malalagyan ng pintura. Ito mga nakaangat lang. Yung mga naka-recede or yung mga malalalim na areas or mga deep areas or mga recesses, hindi na malalagyan ng paint yan. Katulad dito, ang ginawa natin na dry brushing effect. Yan, hindi na nalagyan ng paint tong fold na to kasi dark na yan, malalim to, malalim yan. So, mas light itong area na to. Yan, this one. This one, this one, this one. So, ganun din sa mga folds ng mga cloth. Okay? That's it. Micmac Toys. Maganda talaga paints ng Hero Paints. Thank you, sir. Thank you, sir. Oh, sir, ito, Hero Paints gamit ko ngayon. Thank you. Super thank you nga ako sa kanila kasi in-sponsoran nila tayo dito sa ating mga live sessions, sa mga next couple of projects. Yan, sponsor natin yan, mga YOLO Park din. Thank you. Thank you very much, YOLO Park. Naka-upload na yung ating video for the Nemesis Prime. Bukas magpi-premiere yon. Malapit na. September 1. Pwede kayo mag-pre-order. Okay? So, ang next na step natin dito, siguro mag-add na lang tayo ng lighter camo brown para hindi. Sige, mix natin to. Para mas makita yung buckle and yung mga straps. Yun lang yung gusto ko ma-emphasize. Yung straps and the pouches. So, gagamit tayo ng mas lighter color. And brown. Yan. To mix natin to. Khaki brown and light camo. That's it. Nakuha na si DS. Sayang. Di bali, okay lang, sir. Marami kasi kung kukunin ko na sana eh. Dami kong errands kanina. Okay. Yan. Shoutout to Micmac Toys. Ang ganda ng mga diorama na ginagawa ni sir. Shoutout din to Norman Fajardo. Kung gusto nyong kung gusto nyo mamili ng mga toys for sale, pwede rin. Punta kayo kay Sir Norman. Rapman, Toys and Accessories. Tama ba, sir? Oh, tama na. Tama. Yes. That's Rapman. Okay, after nito, I think we're done with the body. Kailangan lang natin ma-emphasize yung kanyang straps. Konting-konti lang. Okay? Yan. That's it. Kasi yan naman talaga yung nasisinaga ng araw. Yan. Emphasize lang natin na onting-onti. Para lang magkaroon ng parang edge highlights. Hindi siya super flat. Okay? Actually, pwede rin nga dito sa jacket mag-add tayo ng isa pang lighter color. Parang flat eh.
Okay. Tapos dito. Yan. Shoelace lang kasi sobrang detailed ng ng sculpt din ito eh. Yung grifter. Grifter to mga ma'am sir. Nakakuha na rin ako ng grifter na na isa pang unit. Kasi anong nangyari dito, na stuck yung yung peg dun sa left hand niya. So nung iniikot ko, wala, brittle na yung plastic. Wala na. Sira na siya. Pumitik na. Gusto ko sana siyang i-rotate kasi syempre ite-test natin yung articulation. Ngayon ayaw niya mag-rotate. So ginawa ko na lang, pinainit ko, hoping na magro-rotate siya pero hindi na nabali na talaga. Dumikit yung plastic. Okay. So stone blue tayo and maybe some lighter color. White maybe. Ito, ultra white. Yan, fan tayo ng ngayon eh. Fan ako ng stone blue ngayon. Para magkaroon ng konting highlights. Konti lang naman. Konting-konti lang. Kaya ito rin gamit natin eh. Para mag-catch lang niya yung light. Zipper. Okay. Naka-focus ba? Okay. Para naging denim. Sabi ni Lyndon Lumboy, common QC issue ba sa grifter yung nababali na peg sa left hand? O nga sir, hindi ko alam eh. First time, hindi ko alam sir. Pero okay lang sa akin sir. Ganun talaga eh. Kasama yun sa kasama sa laban yun sir eh. Hindi mo na rin alam kung ano yung ma-encounter mo na mga na mga toys. Pero yun nga, kasama sa pag-collect na rin. It's part of the experience. It's okay. That's it. Tsaka MISB naman yun eh. Wala naman akong MISB naman yung nakuha ko na grifter. Okay, that's it. I think we're done with the body. Dustin Hammond,
Harmon, you make it look so dang easy. Thank you, bro. Thank you very much, bro. Thank you very much. Hi. Hi. Tapos na tayo rito. You see how I custom my figures? Very demure. Ito na. Very mindful. Ayan. Diba? Alternate costume ni Kaki. Ni Hank. Ito naman sa face. Okay, ilang hours na tayo? 1:08. Anong oras ako nag-start? 10? 10 ba o 11? 11 na rin ata. So, in 11, 12. In 2 hours, halos tapos na tayo. Dano tayo dun sa figure. Accessories, tapos na rin eh. Ito. Bread. Oh. Paint lang ba to? Ano yan? Yan. Paint lang yan, ano? Ito? Oh. Ito. Ito? Hindi. Okay. Jason THM, what first got you into painting and how long have you been doing it? Whoa, what a great question, bro. Where are you from, bro? Where are you from? I started way back in 2013 when me and my girlfriend are practicing some Gunpla figures to paint on. We started with those. We built Gunpla, we enjoyed together. And then we started researching about painting it. We joined several competitions like GMKC, GBWC. Oh, Montana. Shout out to you, bro. GBWC, GMKC. It's a Gundam competition here in Manila, Philippines. Then we just practiced. Right now, I'm still doing it. So after the Gundam, I think I remember the first time I laid the paint on the figure. It just blows my mind when the paint itself, it's an additive material. It's an additive material. So you paint. So this is the actual paint it on the surface, but it blew my mind when I applied it on the surface, and then I started trying the weathering technique. I started dry brushing, or I started using the smaller brush to paint the speckles, or the finer dots to recreate the weathering technique. It just blew my mind. So that is the moment that it's so very interesting to me that an additive material can trick your mind into a subtractive form or subtractive result, which is the weathering technique. That's why I love it so much. I do it. I'm doing it until now. I think it's 2013, 2024, around 11 years of doing repetitions, researching, studying, applying. So that's the cycle. So you research, you study, and then I apply. Then I make. I record everything. I explore using different kinds of paints, different kinds of action figures like Marvel Legends,
Black Series, Hasbro, YOLO Park, um, McFarlane Toys. Yeah, I think I'm treating the action figures as a canvas. So thank you very much, toy manufacturers, for manufacturing these kinds of things. These are very very nice canvas to work on. I also do illustrations on 2D. I want variety in my artwork, so that's why I'm really exploring the tactile version of it. I can draw, I can lay out things via computer, and then after that, I'm going to my workbench to explore things in tactile form, because don't wanna do things over and over again, like just design things in using my computer, design things using my sketchpad. I want variety. I want variety in my work. King El Toboy, thank you, sir. Angas ng kinalabasan, thank you. I want variety. That's why I'm exploring things. I'm exploring uh, my different canvases just to apply my artwork on it. So this one is a form of canvas. The the computer is a form of canvas. Just lay it out. The murals. So that's my that's my history, bro. That's my answer to your question. Thank you very much. So ito na yung ating actually pwede na tayo mag white part dun sa eyes, and then we're done. So ito na si Hank. Okay. So from black, yung ganito na siya. Yan. So this is like an alternate na costume. Have you ever considered working for a company? What do you mean, bro? Toy company? No. I don't wanna work for a toy company, bro. I just want to work for myself. This is a hobby, and I want to explore more. I want to study, apply, study, research, apply. I have so many pending work, bro. This is it. This is it. We are done. I think we should apply some silver here for the buckles, silver parts, and gold maybe. Okay, just to emphasize the buckles. Maybe we can do that now. Where's my silver? Okay, silver paint. You've been blessed with an amazing talent. Thank you, bro. Thank you. I really appreciate that. Okay, let's do some silver on the buttons. Silver buckles. Oh, here we go. Thank you very much, bro, Jason. Can you see clearly, bro?
Ito na yung detailing na ginagawa natin. In 2 hours, we're done. Buttons. Okay. And then zipper, maybe. Do I brush here? Maybe we can do some gold zippers. Come on, let's do that. Oh. Let's do some gold zippers. Oh, and the lines here, let's do some detailing right now. Let me remove this first. Okay, I think we're done. Alright, thank you very much for watching. I will just continue the eyes offline. Okay, that's it. It's already 1:20, and think I need to go to bed. Alright, so thank you very much for watching. Here's the output. We are done, almost done. Actually, we are almost done. I'm just gonna paint the eyes. So that's it. So have a great night. Have a good morning. Have a great day. Thank you very much for your support. Thank you very much for watching, and see you in the next video. Bye.